Hello guys, isang mapagpalang araw sa lahat ng kanilang mga pamamahay, maging nasa labas ng kanilang mga pamamahay. Sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, share lang po tayo ng konting kaalaman regarding sa aircon bago po tayo bumili ng ating mga aircon, kung ano yung dapat at hindi. So, share lang ng konti, hindi naman lahat ay alam natin. So, unang-una share natin, 1 to 5 lang po ito, kumbaga maikli lang po. So, yung una, yung area, kumbaga yung sukat ng inyong mga room na pagkakabitan ng aircon. So, bago po tayo bumili, so kailangan alam natin kung ano yung sukat ng room natin, ilang area. So, kailangan din talaga yung service provided nyo is alam niya yung area para may bigay sa inyo tamang horsepower or kasi may calculation kasi yun per BTU ng aircon. So, kailangan yung calculation niya tumama lang din doon sa room. So, di bali na ikang sumobra kayo ng mga 0.5. Halimbawa, yung room nyo is pang 1 horsepower. So, kung kahit may ilagay nyo 1.5, okay lang yon. Kasi, kung sakaling sumobra kayo ng 0.5 horsepower, o dapat isang 1 horsepower bago nalagay mo yung 1.5, okay lang po yon. So, kagad na kasi pag sumobra kayo ng mga 0.5, mabilis mag-automatic yung inyong aircon. Kumbaga, kung conventional, mabilis siya mag-automatic. So, makakatipid kayo ng consumption ng electricity. Kung inverter naman, so, mabilis magbilis mag-low. Kasi ang inverter variable type So, mabilis mag-low variable yung inyong aircon. Kung ano man yung setting nyo, kumbaga, yung setting nyo, 23, 24. Yun ang tamang setting lang, 23, 24. So, mabilis mag-automatic kung conventional. Pero kung inverter naman, is mabilis mag-low variable yung inyong compressor, mismong system nyo, dahil na mabilis niya ma-reach yung certain temperature na nakaset doon sa inyong mga remote. So, yun ang kahalaga na alam natin yung dapat na horsepower na bilhin natin doon sa mga room o area natin. So, pangalawa, yung serviceable. So, mahalaga rin to, alam din natin, dahil kung serviceable ang inyong indoor and outdoor, so, madali yung pag-service, yung ng inyong mga service provided. At saka kayo din, just in case na magkaroon ng problema. So, mabilis natin maapula o ma-take action. Compare mo doon sa hindi serviceable, yung mga risky, matataas. So, kailangan mo pang mag-harness o makyat. So, medyo risky yun. In case na magkaroon ng trouble o mataas yung breaker at hindi mo lang alam yung breaker doon sa loob ng pamamahay mo at kailangan mo patayin, doon pala patayin sa outdoor. So, medyo risky yun. So, kailangan talaga serviceable. Yung sakto lang, kahit isang hagdanan, abot mo, okay na yun. Pero mas mainam talaga is yung abot-abot lang ng isang tao nang sa ganun, hindi kayo hirapan yung just in case na kailangan ng PMS o corrective maintenance. So, madali yung trabaho ng inyong service provided at malaking bagay din yun para sa inyo. Just in case na magkaroon ng trouble, madali yung ma-take action kaagad. At maiwasan din yung mga aksidente nung mga installer o mga magkakabit ng inyong mga aircon. So, pangatlo pala tayo. So, yung moisture na malimit na ma-encounter natin, hindi lang sa mga window type, kundi doon sa mga split type. So, ano ba malimit sanhi ng mga bakit nagtutuloy itong mga aircon? Pangalawa, pagka sobrang dumi na, so nagka-clog yung inyong drain pipe. So, most likely yun ang dahilan nagtutulo doon sa inyong mismong indoor. Pangalawa, pag insufficient yung cooling, kulang ang karga, nag-icing naman, crankcase naman yung nangyayari. Tapos, pagka nagbarayo o kaya nadali ng fan blade, yung ice pagka natunaw, so most likely nagkakaroon talaga ng mga tuloy yung mga aircon. Pangalawa, doon sa mga may bintana na direct sa sunlight, tapos yung aircon nyo doon pa naka-install, yung indoor wala nang pagkakabit kundi doon lang. So mainam na maglagay tayo ng mga kurtina para maiwasan natin yung magbi-build up ng moisture ng indoor unit nyo. Kasi kahit tamang installation, kahit hindi barado yung inyong drain pipe, so talagang nagbi-build up siya ng moisture. Kasi naglalaban yung lamig at saka init.
So nagiging sanhi nun is nagkakaroon ng moisture, nagtutubig yung ilalim ng inyong indoor unit. So ganun din sa mga ibabaw ng equipment. Alba doon sa gilid doon yung kinabit, tapos ang babae nandun ng inyong TV or computer o anumang equipment na nagpo-produce ng init. So may tendency rin pag yung unit is tumulo, matutuluan talaga yung inyong mga equipment, computer, TV, etc. So avoid din natin yon kasi minsan pag yung mainit, nahihigop ng aircon, so siya, may tendency talaga na magkaroon siya ng moisture. So pangatlo, yung mga ibabaw, kasi minsan meron talaga akong nakikita, kinakabit nila doon sa ibabaw ng pinto. So at much as possible, wag doon dahil talagang danas na namin talaga yan. Napakabilis mag-moisture, mag-produce ng tubig yung kasi pagbukas mo ng pintuan, init na kaagad. So nagko-kontrahan yung lamig at saka init. So ang tendency nun, mag-moisture, magkaroon ng tulo yung inyong aircon. Although kahit ayos yung malinis, minsan na-encounter natin yan. So at much as possible, wag doon sa ating ibabaw ng ating pintuan para sa ganun maiwasan natin yung mga moisture. So pang ano na tayo, pang-apat. Pang-apat yung electrical supply. So narapat din, alam din natin yung tamang wire na gagamitin natin, breaker. So angkop doon sa horsepower na gagamitin natin, yung amperahe niya. So may mga computation yan na chart na dapat sundin ng electrician o inyong service provided installer. So kailangan alam niya yun. Halimbawa kung 1 horsepower, kailangan akmang wire lang din yung gagamitin natin na dapat doon yung kanyang electrical supply, entrada, control wire, dapat alam din yan. So narapat kasi pag sumubra, malaki yung wire mo, allowable current mo, tapos yung 1 horsepower, kinabitan mo ng 50 ampere na breaker, tapos number 10 na wire. So masyadong mataas sa kanya. Just in case na magkaroon ng trouble yung aircon mo, hindi magti-trip ka agad yung breaker mo kasi mataas yung kanyang load na hihingin bago siya mag-trip. Liban na lang siguro pag shorted. So karamihan naman ang mga breaker natin pag shorted, magti-trip ka agad yan. So pag mga nag-high ampere yung mga motor nyo, mataas ampere, nagkakaproblema. So possibility hindi mag-trip yung inyong breaker. So mainam din talaga na alam din natin yung tamang wire doon sa bibili yung aircon, kung ilang horsepower. So dapat alam ng inyong electrician or installer na kung anong wire ang dapat niya ikabit. Kasi pag lumiit naman, may tendency naman na masunog. Magkaroon ng sunog yung inyong wiring pag nag-overload. So undersize naman ikayon. So may possibility na lagi nagtitrip yung inyong breaker. So tama lang dapat. Alam ng mga yan, ng mga electrician natin, master electrician at saka yung mga technician. So sana tayo sa panglima. Panghuli na mga kapatid. So most likely marami hindi nakakaalam siguro. So kaya kailangan talaga yung mga service provider nyo, loaded din sila ng mga seminar doon sa mga manufacturer dealer. Kasi binibigay yan ng bawat mga manufacturer dealer yung kung ano dapat. May mga seminar sila dyan. May mga protocol silang mga sinusunod. So, halimbawa, ang bahay nyo tabing ilog sa creek o kaya tabing dagat. So, marapat lamang pag tabing dagat kayo, doon dapat ilagay sa likuran, hindi sa harap ng dagat o kaya sa creek, tabi ng creek. Huwag nyo ilalagay yung outdoor nyo. Bakit? Ika nga. Dahil napakabilis magkaroon ng corrosion, mag-build up yung corrosion. Mabilis masira yung mga pins nyo, parang narurupok siya. So, mabilis yung pagkasira ng inyong lalo-lalo na outdoor, pati yung indoor nyo. Mabilis magbutas, mabilis masira yung inyong mga pins, lalo-lalo na kung di anti-corrosion, yung unit na nabili nyo. So, iniiwas natin yan. Ganun din sa mga substation ng mga malalaking industrial. Alam ba, may katabi kayo mga industrial, mga substation ng Meralco. So, wag doon natin itatabi yung outdoor unit nyo. Kasi may magkakaroon yan naman siya na wave contact. Nagkakaroon ng apekto doon, lalo na yung mga electronic board nyo. So, ina-advise din yan ng mga manufacturer na wag doon itatabi.
sa mga transformer ng Meralco. Alam mo, yung bahay nyo malapit sa transformer ng Meralco, avoid natin yon. Kung may pagkakabita kayo ng iba, mas mainam doon. Para sa gano'n, makaiwas disgrasya rin. Kasi pag nagkaroon ng trouble yung mga substation o kaya transformer malapit doon yung outdoor nyo, po pwedeng maapektuhan yung inyong unit. So, dapat ina-avoid din natin yun. So, hanggang dito na lang po at hindi naman natin lahat ma-discuss. So, slightly lang. Siguro sa susunod na mga video natin, i-share natin kung ano yung konting nalalaman natin. So, ang inyong lingkod ay patuloy rin po nag-research at alam nyo man ang technology ngayon na mabilis may mga mabilis upgrade ika nga. So, tayo rin nag-upgrade din tayo sa mga seminar na binibigay ng ating mga manufactured dealer ng iba't ibang brand ng aircon. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po and God bless you all.